Precious Hearts Romances presents Sweetheart 3, You Belong to My Heart by Martha Cecilia. Copyright year 1997 by Precious Pages Corporation. Narrated by Lenny Ilaw. Chapter 7. Paglabas niya ng building ng opisina, ay siya namang pagdating ng pick-up ni Arnel. Sakay na, ihahatid na kita. Hindi na siya nagdalawang isip at sumampa sa sasakyan. Sa itaas, sa 4th floor, kung tumingala siya ay nakita sana niyang nasa bintana si Franz at sinundan sila ng tanaw sa pagtatagis ng mga bagang nito. How's your new boss? Nagkibit siya ng mga balikat. Wala namang problema. At inaasahan ko namang mangangapa sa umpisa si Franz. Kaila niya. Hindi na tulad ng dati si Franz, Joe. Ewan ko kung imahinasyon ko lang yun. Seryoso at malayo. Nagkibit siya ng mga balikat. Wala akong nararamdaman. Lagi namang ganoon si Franz. Hindi siya tulad ni Rigo na laging nakangiti at masayahin. At lalong hindi rin tulad ni Rigo na madaling magpatawad. Rigo was bitter when he thought Lacey betrayed him, pero hindi nagalit. Hindi magawang magtanim ng galit. Oh well, magkaiba ang sitwasyon nila ni Lacey. Rigo loved her even from the start. Really loved her. Ang sa kanila ni Franz ay isang one-night madness of passion and lust. At siya lang ang nagbigay doon ng romantikong kahulugan. Totoong sinabi ni Franz na mahal siya, pero marahil ay upang magkaroon lamang ng lisensya para patuloy siyang pagsamantalahan. Ang sabi ni Franz ay pas na ang mahirap mayamang relasyon. Pero mali ito. Kung naging mayaman siya at hindi lang simpleng tagapag-alaga at paaral ni Don Manuel, ay hindi siya maaakusahan ng ganoon. Franz would never believe na magagawa niya iyon dahil sa pera. You look tired. May simpatyang wika ni Arnel. Let's have an early dinner sa bayan para hindi ka na magluto pagdating mo sa inyo. Ngumiti siya dito. Thank you, Arnel. Dinala siya ni Arnel sa kilalang kainan sa bayan. Nagsisimula na silang kumain nang muling banggitin ni Arnel ang iniluluhog. Marry me, Joe. Nasa tamang gulang na tayo. You're 24 at 28 ako. Maayos ang trabaho at malaki rin naman ang kinikita bilang personnel manager sa textile company. I don't love you, Arnel. Love can be developed, Joe. Sisikapin kong maging isang mabuting asawa sa'yo. Gusto niyang maiyak. Arnel is such a nice man at hindi pagsisisihan ng sino mang babae ang pakasal dito. Pag-iisipan ko ngayong gabi ang tungkol sa bagay na yan, Arnel. Pangako niya. Nasisiyahang ngumiti ang binata na hindi na muling binanggit iyon. Pagkakain ay inihatid na siya ni Arnel sa bahay niya. Good night and thank you. Aniya rito bago bumaba. Subalit banayad siyang hinawakan ng binata sa braso at kinabig. Alam ni Joanna na hahagkan siya nito pero hindi siya kumibo o pumalagman. She was so emotionally distressed na hinayaan niyang hagkan siya nito. Nagpaubaya siya. Closed her eyes and concentrate on the kiss. She really wanted to love this man. Binitawan siya ni Arnel makalipas ang ilang sandali. His eyes sparkling. That was the first time you let me kiss you. Gusto kong malaman mo kung gaano ko kaligaya, Joe. Wearily, tumango si Joanna. Malalaman mo ang desisyon ko. Itatawag ko sa iyo bukas. Iyon lang at mabilis siyang bumaba sa pick-up. Hinintay niyang mag-alis ang sasakyan bago siya humakbang patungo sa gate na kahoy at itinulak iyon. Dinukot niya ang susi sa bag na muntik na niyang mabitawan nang may magsalita sa likuran. Masarap bang humalik kaysa sa akin ng kaibigan ko? Franz! Do you really allow every man you meet to kiss you? Hindi nito ikinakaila ang galit sa tinig. Sandaling natigilan ang dalaga
Kanina pa ba ito roon? Bakit hindi niya napansin ang kotse nitong nakaparada sa dilim? I did not allow you to kiss me. You kissed me. Kalmanteng sagot niya. Pero nanginginig ang kamay niya na ipinasok sa susian ng susi na hindi naman mapasok-pasok. Akin na yan. Hinablot nito ang susi sa kamay niya at ito mismo ang nagbukas ng pinto at itinulak siya papasok sa loob. Ano ka ba? Kinapa ni Franz ang switch ng ilaw at biglang nagliwanag. Kanina pa ako rito. Saan kayo nagpunta ni Ernel? Ano bang pakialam mo sa akin? Dalaga ako at binata si Ernel. Magagawa ko magpunta kahit saan kasama siya. Damn you, Joanna. Hindi ako papayag na papunta ka sa iba. Kung nagkaasawa ka na nang bumalik ako, ay hindi kita liligaligin. Pero paaalisin kitang tiyak sa pabrika. Pero dalaga ka pa rin. At akin ka tulad ng sinabi ko sa'yo noon. You belong to me. She was angry and confused. And you said you hated me. I still do. I hate you for what you have done to my father, for being a slut and gold digger. But it won't stop me from wanting you and desiring your delicious body. But you're married. Does it matter? I want you. Paniniyak dito na ang mga mata ay humagod sa kabuuan niya. Nanlulumong napaupo ang dalaga sa sofa. Sandaling katahimikan ang namagitan. Si Franz ay inikot ang paningin sa loob ng bahay niya. Nagsalubong ang mga kilay. This is the same old house na tinitirhan ni Angelina at Joanna noong araw. Walang nagbago. Lumang sofa na yari sa kahoy. Isang maliit na black and white TV sa sulok at isang di kalumaang electric fan. At ang dire-diretsong dining kitchen room ay naroon ang lumang mesang formika na pandalawahan. Ang lumang ref sa isang sulok. Ang tanging bago sa tingin nito'y ang radio cassette recorder sa ibabaw ng ref at mga tapes na nasa instanteng kahoy. Walang sabi-sabing lumakad ito patungo sa nakasarang pinto bago pa nakuhang magsalita ni Joanna. But she was too stunned para makausal ng salita. Binuksan nito ang silid. Isang pang-isahang kama. At least, iyon ay medyo bago at may kutsyon. Ganoon din ang maliit na tukador. Ang aparador ay luma at antigo. Muli nitong isinara ang pinto at binilikan si Joanna na gulong-gulo ang muka na nakatitig dito. Anong ginawa mo sa perang iniwan ng papa sa'yo? Mapanganib nitong tanong. Wala kang pakialam. Hindi mo ginamit yon sa eskwela dahil scholar ka. At hindi mo rin naubos yon sa pagbibili ng kung ano-anong mga gamit. Dahil puro lumang narito. Maliban sa kama mo at tukador mo na hindi naman mahal. Kung nang-iinsulto ito, ay hindi matiyak ng dalaga. Itinaas ng dalaga ang mga kamay. Nakikiusap ako, Franz. Iwanan mo ko. Nagsusumamo ang tinig niya. Hindi ko kayang laging ganito. Gulong-gulo ang isip at damdamin ko. I'm tired and weary. You deserve all this kind of treatment from me. Bahala ka sa inaakala mo. Now please, gusto kong tapusin ang lahat ng ito. Effective tomorrow, mag-resign ako. At wag mo akong takuting hindi ako makakatanggap kahit nasang trabaho dahil hindi na ako magtatrabaho. I'm marrying Ernel. Isinuklay niya ang kamay sa buhok. How she wished na sa pagkakataong iyon ay nasa tabi niya si Ernel to give her the support she needed right now. Naggalawan ang mga muscles sa muka ng lalaki. The hell you will. Hindi mo ko mapipigil sa gusto kong mangyari sa buhay ko. I have had enough of what I can take from you. Ilang araw pa lang mula nang makita tayo uli. And you're draining all my strength. Sinabi mo ba kay Ernel na ako ang unang umangkin sa katawan mo? Damn you, friends! Ako mismo magsasabi, Joanna. And more. You can't be that bastard! You made me like this. He said bitterly. Oh, friends,
At sa kauna-unahang pagkakataon, mula na magkakilala siya nito, ay umiyak si Joanna. Hindi niya gustong gawin pero hindi niya mapigil ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha. She was sobbing hysterically. Marahas siyang itinaas ni Franz at dinala sa dibdib nito. "Damn it, sweetheart. Don't cry." Marahas nitong sinabi. But the tender stroke of his arms on her back belied the harshness of his voice. For a while, ay hinayaan ni Joanna ang sarili sa mga bisig nito for the last time. Inubos doon ang mga luha na minsan man ay hindi pumatak sa loob ng 7 taon. Joanna. Joanna. Ani Franz sa gumagaralgal na tinig. In anger, in agony, in frustration. Makalipas ang ilang sandali ay kinalma ni Joanna ang sarili. Pinahid ng palad ang mga luha. "I'm sorry. Nabasa ko ang polo shirt mo." Aniya sa kalmante ng tinig. Wala sa sinabi niya ang pansin ni Franz. Hindi nito malaman ang gagawin at sasabihin. Nagpatuloy ang dalaga. "Tatanggapin mo ang resignation ko bukas, Franz," she said in a cold and composed voice. Tumalim ang mga mata ng binata. "Do what you want, Joanna. Wag lang ang magpakasal sa ibang lalaki. You will only marry another man over my dead body," he said in a calm anger. "Kahit na ano pa iniisip mo laban sa akin, I cannot allow myself to be your mistress, Franz Ramirez." Determinado niyang sinabi at tumakbo papasok sa silid at inilak ang pinto. Nasa family room ang mag-asawang Rigo at Lacey nang dumating doon si Franz. "What brought you here in the ungodly hour, friend?" Si Rigo na tumingin sa relo. 11:00 ng gabi. "Hello, Lacey." Nginitian nito si Lacey. "Hindi ba masama ang nagpupuyat sa mga nagdadalang tao?" "Hindi naman lagi, Franz. Maupo ka. Confidential ba ang sadya mo kay Rigo?" Umiling ito. No. Please stay." "You look like hell, pare. May problema ba?" Isinandal ni Franz ang ulo sa lounge and took a deep breath. "Joanna made my whole life a living hell. Kung yun ang gusto mong malaman." Nagkatinginan ang mag-asawa. Tumayo si Lacey. "I'll get you both a drink." Wala pa si Franz nang dumating kinabukasan si Joanna. She typed her resignation letter. Iniligay sa sobre at ipinasok sa loob ng silid ng lalaki. Hustong 11:00 ng tanghali nang dumating ito. Hindi maipinta ang muka. Huminto sa mesa niya. "Gusto kitang kausapin." Wika nito sa mapanganib na tono. Huminga ng malalim ang dalaga. Na naman. "Gusto mo kong kausapin? O gusto mo kong insultuhin?" "Damn it, Joanna. Pumasok ka sa silid ko at pag-usap tayo." Talagang hindi mo gustong umpisahan ang araw mo nang hindi ako nalalait at naiinsulto? Sarkastikong sagot niya. "You develop sadism in the States, Franz?" Matabang niyang dagdag. Nagtagis ang mga bagang nito. "Sumunod ka sa akin." "Nasa mesa mong resignation ko." Pahabol niya. Huminga siya ng malalim. Wala siyang ibinigay na araw upang makahanap ito ng kapalit. Another day with him could kill her. Effective at the closing of office hours ang resignation niya. Irrevocable. Patayo na siya nang makita niya si Christy sa may pinto. "Hi!" Bati nito. She gritted her teeth. Kung nakamamatay ang tinging ipinukol niya rito, ay natumba na ang dalaga. "No matter what you think of me, Joanna." Itinaas nito ang isang kilay. "Gusto kitang pasalamatan sa hindi pagkasabi kay Franz ng totoong nangyari." Ilang beses kong tinangkang sabihin sa kanya. "Oh,
He won't believe you. Tiwalang wika nito. Duda ko kung paniniwalaan ka niya 7 years ago. Kung tinangka mo magpaliwanag noon. Lalong hindi ngayon. After all these years, it only will appear how bitchy you are. Iyon din ang nasa isip niya. Hindi na kailangang linawin pa niya ang sarili pagkalipas ng maraming taon at sirain ang pagtingin ni Franz sa babaeng ito. Akma siyang magsasalita nang bumukas ang pinto sa opisina ni Franz. Joanna, pumas. Christy? Hello, Franz! Nakangiting bati ng dalaga. Maaga kang umalis, tulog pa ako. I'm leaving for Manila this afternoon at may kailangan akong sabihin sa'yo. Tumiim ang muka ng lalaki. Binalingan si Joanna. Pumasok ka, Joanna. Later, Franz. Kausapin mo muna ako. Giit ni Christy. Ang sasabihin mo'y bale walang marinig kahit ni Joanna. Binigyan ito ng huling warning look ang dalaga. Tumayo si Joanna at sumunod sa loob. Ganoon din si Christy. Nakaupo na sa swivel chair nito si Franz at nasa harapan ang resignation letter niya na hindi naman nabuksan pero punit sa gitna. I can type another one. Walang emosyong wika ni Joanna. You can type 100 for all I care. They won't be read at hindi ko tatanggapin. Please, Franz! Si Christy. Kung ano man ang pinagtatalunan ninyo, ay gusto kong sabihin sa inyong kailangan ko ng pera papunta ko ng Maynila. Birthday ko na sa 1 linggo at kailangan makapamili na ako ngayon pa lang. Anong ginagawa ng sangkaterbang mga gamit mo, Christy? Halos karamihan sa mga yun ay hindi mo pa nagagamit ng doble. Almost all of them were bought in the States. Halatang nagpipigil ito ng galit. Nagsalubong ang mga kilay ng babae. What's wrong with you, Franz? You don't really object kung ano man ang gusto kong bilhin. Hindi na ngayon. Money is tight at this point in time. Biglang naningkit ang mga mata ng babae. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Franz, na pera ko ang hinihingi ko sa iyo. Mana ko mula sa papa. At next week, pagdating ng 25th birthday ko, ay ako nang mamamahala sa sarili kong pera. Itinaas nito ang mukha for emphasis. Tumaas ang sulok ng bibig ni Franz. Nalimutan mo na ba ang kondisyon sa testamento ng Papa, Christy? Mapapasa iyo lamang ang mana kung mapapatunayan ko na karapat-dapat ka sa manang iyon. And I'm glad na sa panahong ito, pinili ni Mr. Gabriel na magkasakit. Kung nagkataon ay wala na akong magagawa kapag napasa iyo na ang mana mo. Nanlaki ang mga mata ni Christy. Anong ibig mong sabihin? Walang dahilan para hindi mapunta sa akin ang mana ko, Franz. Really? Nilingon nito si Joanna na nanatiling nakatanga sa usapan ng magkapatid. Ulitin mo sa kanya, Joanna, ang sinabi mo sa akin. Utos nito na ikinabigla ng dalaga. Ulitin ang sinabi ko? Marahas na nilingon ni Christy si Joanna. Sinabi mo kay Franz! Ako sa nito. Nanatiling nakatanga si Joanna na naguguluhan. Tumalim ang muka ni Christy. You bitch! Calm down, Christy. Salo ni Franz sa mapanganib na tono. Siguro ay alam mo na ngayon na wala kang manang matatanggap mula sa papa. And you believe that slut, Franz? Ako na kapatid mo? Ako na halos buong buhay mong kasama? Mariin nitong pinukpok ang sariling dibdib for emphasis. Get out, Christy. Kalmanting wika nito. Nakita ni Joanna ang pait at sakit sa mga mata ng lalaki. At siya ang nasaktan. Hindi niya gustong masira ang pagtinging iniuukol ni Franz sa kapatid. Kanino nalaman nito ang totoo? Hayop ka! Si Christy na akmang susugurin si Joanna na napaatras, subalit hindi nakalapit sa kanya ang dalaga. Nahawakan na ito ni Franz. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanan mo, Christy. Hindi mo gugustuhin ang gagawin ko sa'yo.
Nagpumiglas ang dalaga. Hindi ko sinasadya yun, Franz! I never meant for Papa to die! He was strong! Pahisteryang sigaw nito. Alam kong nalalapit na ang loob mo sa babaeng iyan. Nang unti-unti. And I have to do something about it. And I saw that chance for you to hate her. Get out, Christy. He commanded dangerously. At pansamantala, hanggang hindi ko pa nadedesisyonan ang gagawin ko sa'yo, stay out of my sight. Gustong maawa ni Joanna sa anyo ni Christy, bagaman may talim sa mga mata nito nang sulyapan siya. Inilabas mismo ni Franz ang dalaga sa pinto. Inilak at nanlulumong nagbalik sa upuan. Inihilamos ang palad sa muka at pagkatapos ay ikinulong iyon sa dalawang palad. Hindi malaman ni Joanna ang gagawin at sasabihin. Ano ang nangyari? Paano mo nalaman? Tanong niya sa maliit na tinig. Nag-angat ng muka si Franz. Pakiramdam niya'y higit pa itong tumanda. The pain, regret, and bitterness, all visible in his eyes. Wala akong alam, Joanna. Now, start telling me.